So once upon a time, pumunta ako sa bahay ng kaklase ko para gumawa ng project. Pangalanan na lang natin silang Alejandro at Roberto. So habang gumagawa kami ng project, bigla na lang nauuhaw tong kagrupo ko na si Roberto. Wait lang guys, nauuhaw ako. Bibili lang ako ng maiinom. Akala ko naman, bibili lang talaga siya ng maiinom. Pero nagulat ako nung pagbalik niya, may hawak-hawak na siyang gin. Ano yan? Bakit may alak ang dala? Ha? Anong alak? Ito. Kasi ayaw nyo ba? Sige, balik ko na lang. Gusto ko silang pigilang uminom. Gusto ko maging responsableng estudyante. Gusto ko maging isang magandang halimbawa sa mga kagrupo ko at kumbinsihin silang, guys, seryosohin naman natin tong ginagawa natin. Gusto ko sabihin sa kanila na kaya tayo nandito para tapusin na maayos yung project natin. Kaya lang, bigla ko ring na-realize na, oo nga no, medyo nakakauhaw din pala gumawa ng project. So sabi ko, wait. So yun, binuksan na namin yung daladala niyang gin. Boom, may patricks-tricks pa si Alejandro at sinabi namin sa isa't isa na tatapusin namin yung project namin ngayong gabi at kahit ano mangyari, wala makakapigil sa amin. Go team! Kaya lang, alam nyo, medyo nag-enjoy kami dun sa tubig na dala ni Roberto. Kaya ang ending, hindi rin namin natapos. So pagkatapos namin tapusin yung project-projectan namin, ay naglikpit na kami at hinatid na namin si Alejandro sa sakayan. Pero bago pa namin siya mahatid, kailangan muna namin maglakad ng sobrang layo, umakyat ng bundok at tumawid sa 4 na magkakasunod na highway. So may dalawa kaming choice dito. Una, tumawid sa tamang tawiran kagaya na ginagawa ng normal na tao. Or B, tumawid sa magkakasunod na highway na may nakalagay na malaking sign na bawal tumawid, nakamamatay, may multang $100 million pesos. Tatawid ka pa? Ewan ko ba kung bakit dun pa rin nila gustong tumawid. Onting kembot na nga lang, nandun na kami sa tamang tawiran. Pero wala Sino ba naman ako para pakinggan nila? Siguro siyang buhay nila, kaya di sila takot mabunggo. Ako okay lang mabunggo, dun lang ako kabado sa babayaran. Well, pagkatapos namin tumawid sa unang highway, napansin ko na babago-bago yung kulay nung daan. Dito na ako kinabahan. Red, blue. Shoota, tama ba tong iniisip ko? Naku, ito na nga ba yung sinasabi ko Huwag kang lilingon. So di nga kami lumingon, kahit alam na namin na may nakasunod na kotse ng pulis sa likod namin. So dahil di kami lumingon, bumaba na yung pulis at pinahinto kami. Hoy, tigil! 1, 2, 3. At habang nagbibilang si manong pulis, ay dahan-dahan lumilingon si Roberto sa akin. Yung mukha niya parang iiyak na. Sa moment na ito, alam ko kung ano na yung iniisip niya. At the same time, gusto kong sabihin sa kanya na, Roberto, alam ko sanay ka sa ganito. Pero kung ano man yung binabalak mo, don't. 3. Kaya lang, nung pagkasabing 3 ni manong pulis, ay bigla na lang sumigaw si Roberto ng takbo! Ay, fuck. So wala akong choice kundi sumunod sa kanya. So habang tumatakbo kami, sumigaw yung pulis ng, 1, pag di kayo huminto, babariling ko kayo. Sobrang kaba yung naramdaman ko that time. Kahit sino naman kakabahan kapag alam mo may nakatutok na baril sa likod mo habang nakikipagpapintero ko sa mga sasakyan, di ba? Pili ko naglalaro kami ng blue light, green light na may twist na bawal huminto kasi pag huminto ka bangga o di kaya boom, headshot, bawi ka na lang next life. So tumakbo ako ng buong puso na may kasamang dasal habang 1 litro ng adrenaline yung pinasabi ko sa katawan ko habang ginamit ko na yung 100% ng lakas ko sa pagtakbo. Halos lahat ng superpowers sa katawan ko ginamit ko na. Sixth sense, spider sense, pati mother instinct ginamit ko na rin para lang makatawid kami ng ligtas. May pa side step pa, sabay crossover sa mga sasakyan hanggang makatawid kami sa finish line. Tapos nung nakatawid na kami, nung nandun na kami sa sakayan, dun lang namin na-realize na naiwan pala si Alejandro. Ay, ang laki kasing tao. Saka siya rin yung nasa dulo. Kabado malala ako nun. Feeling ko madadamay ako pag nahuli siya. Parang gusto ko nga munang umabsent ng 1 linggo or magbakasyon muna sa Laguna. Uy pre, okay ka lang? Paano ba magpalit ng pangalan? After 5 minutes, nakita ko na si Alejandro na papalapit sa amin. Syempre, layo-layo muna unti. Tamang masid lang, baka may nakasunod na botete. Pero nung sure na ako na safe na, saka ako na tinanong kung bakit pinakawalan siya ng ganun-ganun lang. Sabi niya, pinagkamalan daw tayo na nababato ng mga sasakyan. Kaya nung nakita niya yung ID ko, yung school ID ko, pinabayaan na ako. Sabi ng pulis, bakit tumakbo yung mga kasama mo?
Sabi ko, ikaw tinakot mo